Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Worship the Lord in the beauty of His holiness. For God inhabits the praises of the Lord people. Hallelujah, Diyos. Hallelujah lahat sa Kanyang mga anak. Pinagpupuri sa Kanya. Inhabits His, hallelujah, hallelujah. The praises of His people in Jesus' name natin, Diyos. O God, hallelujah, mighty God. We worship you, Lord. We adore you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Sa atin pong pagpatuloy, meron bang mga prayer request? Before we will, praise God, proceed. Praise God. Sa mga birthday celebrant, ay happy birthday sa month of December. Lahat masabi, happy birthday! Ang buwan ng December, praise God. Sa pangalan ng Panginoon, hallelujah. Salamat po sa inyong masigasig at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Praise God. Salamat rin sa mga pledges nyo sa ating pong Thanksgiving anniversary na nakaraan po noong praise God December 14. At salamat sa Panginoon. At next anniversary ay inatras ko na magiging December 27 kasi kadalasan ay sabi nila alanganin po ang December 14. So, loobin ng Panginoon ang December 27 po. At ang ating pong guest speaker pa rin ay si Evangelist Lorena po at siya po ang aking pong schedule na dahil ang schedule sa kanya po ay 1 year bukong kalendar dahil marami pong siya pong engagement sa pangangalusalta ng Panginoon. Salamat po sa inyo pong suporta sa gawain ito at sa mga nag-akay ng kaluluwa. Praise God! Tinabati kayo sa pangalan ng Panginoon dahil ang Diyos ay nagpapala sa bawat isa. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ang nagpili sa akin, kundi pinili ko kayo at magdala ng bunga at ang bunga nyo ay manatili. Kung ano mahingin sa iyo sa pangalan niya ay pagkaloob ng Panginoon. Ayon po si John 15 verse 16. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At meron bang prayer request masadaling ito? Kung wala pong prayer request at tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon, ang atin pong paksa ngayon na The Overcomers, ang magwawagi o magtatagumpay o God sa Panginoon. Ang sabi po sa Apocalypse chapter 17 verse 14, sa Tagalog na po mga kapatid, at akin pong babasahin, nakikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y daigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya sa mga tinawag at mga pinili, at mga tapat ay nanaig din. Kaya't ang mga tapat sa Panginoon ay magiging overcomers. Nais po ng Panginoon maging overcomers po tayo, magiging mapagwagi o magtatagumpay. Magiging more than conqueror po tayo sa Panginoon dahil yan po ang hangad ng Panginoon na hindi po tayo talunan, kundi tayo po ay magwawagi sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah po rin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Magkilang Diyos, mapagpalang Ama at mga Panginoon sa lahat. Bless niyo po ang bawat isa. Igawad niyo ang bendition po, Panginoon Lord. O God, sa magang ito, Panginoon Lord, at ang iyong banal na presensya ay nananahan, Panginoon Lord. Maghahari ang iyong Espiritu Santo, ang iyong banal na salita, Panginoon, ay magbubunga po, Panginoon. Maging fruitful ang bawat isa, Panginoon, anuman sa gawalan lang. Aming po sinasaway. In the name of Jesus Christ, I pray. By the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost and fire in Jesus' name, bless everyone. Let your Shekinah glory dwell upon this place, O God. Fill everyone by Holy Spirit mo, Panginoon. You are the one give peace and happiness and joy by the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Lord, mo sabihin, in Jesus' name. In Jesus' name, Amen. Kamayan mo ang iyong sabi natin, tayo ay maging overcomers.
tayo ay magwawagi o magtatagumpay. Tayo ay hindi talunan, kundi tayo ay panalo sa Panginoon. Amen ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Makaupo tayo. Alam niyo po sa ating pong pagdideklara na ikaw ay magiging overcomers, maging matagumpay. Ang diablo ay lalayas yan dahil ang diablo ay talunan na sa pangalan ng Panginoon. Nagwawagi na ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo at kasama tayo tinawag niya at pinili niya na mga tapat na nananaig din, magkatagumpay din, mananalo sa labanan na ito. Amen ba? Purihin ng Panginoon. Dahil ang buhay natin puno po ng mga pakikipagbaka. Tandaan natin, we must overcome sin and Satan. Kailangan natin labanan si Satanas. Kailangan magwagi po tayo sa mga kasalanan na inuudyok ng kaaway na walang iba si Satan. Mga kapatid, ang sin, ang ibig sabihin, Satan in nature. Si Satanas ay naging kalikasan ng tao. Kapag magpatuloy po sa pagkakasala, ang diablo ay maghahari po sa mga nilalang niya. Ano sabi sa 1 John chapter 3 verse 8, "He that committed sin is of the devil." Ang gumagawa o nagpapatuloy sa pagkakasala ay sa diablo siya. Kaya nga, ang sabi, kung hindi tayo magwawagi laban po sa kaaway, ang sin will overcome ang Satan. Kung hindi tayo magwawagi, si Satanas ang magtatagumpay. Kailangan mapagtagumpayan natin si Satanas. Kailangan mapagtagumpayan natin ang kasalanan sa pamagitan po, hallelujah, ng pangalan ng ating Panginoon Hesus, sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng pangako ng ating Panginoon, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, and we can claim the victory in Jesus' name. Atin po, ang ariin na magwawagi ka, hindi ka talunan, hindi ka manatiling nagugupo sa kasalanan. Amen? Kaya, ang gantimpala ng Panginoon, the rewards for the overcomers are much greater than our trials. Ang gantimpala ng Panginoon ay ipagkaloob sa mga mapagwagi o magtatagumpay na nananalo laban po sa labanan ng kasalanan at sa diablo. Kung marami man tayong mga pagsubok sa ating buhay, ay kung may pagsubok man, mayroon pong panalo po. Sapagkat ang mga pagsubok sa ating buhay, diyan nakikita kung tayo po ay matatag sa Panginoon. Ayon po sa James chapter 1, verse 2 and 3, ang sabi down, "Count it all joy when you fall into diverse temptation." Bilangin mo na ang mga pagsubok yan, magalak ka. Dahil the trial of your faith worketh patience. Ang ating mga pagsubok, dyan nakikita ang ating mga pagtitiis. Ayon po si James chapter 1 verse 3. Kung mayroong pagsubok, kailangan pagtiisan natin. Amen ba? Kailangan magtitiis tayo sa ating mga problema, sa ating mga kahirapan sa buhay. Kung mayroong mga karamdaman, mapagtagumpayan mo rin yan at magagaling ka ng Panginoon. Kung naran ka sa mga pagsubok, sa mga problema, mapagtagumpayan mo yan dahil ang Diyos ay magbigay sa iyo ng kalakasan kung ikaw ay manatili sa Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse, mga kapatid, 4 verse 13, "I can do all things through Christ which strengthens me." Magawa ko, maganap ko ang lahat nito sa tulong ng Panginoon, sa lakas ng Panginoon na ipinakaloob sa atin. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen? So, ang buhay, marami po mga pagsubok. Kaya halimbawa po na ang mga pagsubok yan ay mga ahas sa mundong ito. Kaya, kailangan ang ahas, huwag tayo mapatuklaw sa ahas, kinakailangan, apakan mo yan! Sabi mo, apakan mo yan, ang kaaway, apakan mo si Satanas!
Dahil ang Diablo ay nakatala na sa banal na kasulatan na mayroong alitan talaga. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 15, mayroong alitan ang binhi ng Diablo at ang binhi ng tao. Ano sabi diyan sa Genesis chapter 3 verse 15? Pag agaalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong bini ay ang kanyang bini, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Hindi ba ang Diablo nag-anyo siya ng ahas, tinukso ang tao, walang iba si Iba para kainin ang punong kahoy sa mabuti at masama. Ngunit sa kabila na yon, ang Panginoon pa rin ang magwagi kung tayo ay susunod sa Panginoon. Kung mayroon bang sumpa dahil sa kasalanan, ngunit tayo inubos na sa sumpa ng Panginoon. Dahil kay Jesus Christ, we are redeemed from the curse. Hallelujah! And the curse, mga kapatid, na ang Panginoon ay siya'y sinumpa doon sa bundok ng Kalbaryo. In Galatians chapter 3, verse, mga kapatid, 13 and 14, Christ redeemed us from the curse. Or, curse everyone that hang on the tree. And sabi ng Panginoon, that the blessing of Abraham brings to the Gentile. Sabi po sa verse, Galatians 3 verse 15, ang pagpapala ay darating sa mga Hintil dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya, huwag nating paglaruan ang kasalanan. Huwag nating paglaruan si Satanas. Huwag nating paglaruan ang ahas. Kailangan mo apakan sa pangalan ng Panginoon Isus. Amen ba? Kailangan itaboy mo. Huwag mong biruin ang kasalanan. Huwag mong biruin ang Diablo. Kundi kailangan mo sawayin mo. Subukan mo ang aso bibiruin, kagatin ka. Kaya ang ahas, kahit anong amo yan, kagatin ka dahil ahas talaga yan. Ibig sabihin Satanas, maamo lang sa para ikaw malinlang, ngunit huwag kang magpatakay sa kanyang kaamuan. Dahil sa Satanas, nag-anyo lang siyang maamong, ngunit po, siya ay magsisira sa katawan ng tao, sa anyo ng tao. Siya mag-anyo ng tao, ngunit po, sa kanyang mga gawa na kilala niya siya. Dahil sabi sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14 to 15, marvel not that Satan transformed into the angel of light, and his ministers transformed in the ministers of righteousness, whose end according to their works. Ibig sabihin sa Satanas, mag-anyo siya ng anghel ng liwanag, nag-anyo siya ng maamo, ngunit ang dulo nun ay sisirain ka. Kahit ang kanyang mga lingkod mag-anyo ng matuwid, ngunit sa kanilang mga gawa ay makikilala niyo sila. Dahil kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 20, by their fruits ye shall know them. Sa kanilang mga bunga ay makikilala niyo sila. Kaya, ang bawat isa sa atin, huwag tayo magpalinlang kay Satanas. Kaya na kailangan sawayin mo Satanas sa pangalan ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? So, ang katanungan, why God allows Satan? Mga kapatid, bakit hinayaan ng Diyos na tuksuhin ang tao, ang mga banal? Gaya po, si Adan at si Eva tinukso, inatake siya. Kaya, ang sabi ng Diyos, huwag mong hipuin at huwag mong kainin ang punong kahoy na mabutit masama, sapagkat ikaw totoong mamatay. Ano ang sabi ni Satanas? Hindi ka mamatay. Hindi ka mamatay, maging ka, Diyos ka rin. Ang Diablo ay nanglilinlang, gumamit siya ng salita ng Diyos at ang salita na yun, dagdagan niya. Kaya huwag nating paniniwalaan ang busis sa Satanas. Kinakailangan sawayin mo, apakan mo, rebukin mo sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya nga sabi, resist the devil and he will flee from you. But he will not. You cannot resist the devil if you will not submit to God. In James chapter 4, mga kapatid, verse 7, magpasakop ka muna sa Diyos at salangsangin mo ang Diablo ay siya lalasin. Lalasin mo. Kaya nga, si Satanas, una siyang sinubok ang nilang ng Diyos. Walang iba si Adan at si Eva. Dahil
ang babae ay mahina. Tandaan natin, ang babae ay mahina kaya kailangan mayroon talagang maggabay sa kanya ang kanyang asawa. Ano po sinabi sa 1 Peter chapter 3, verse 7? Honor your wife is a weaker vessel. Mga lalaki, igalang nyo ang inyong asawa na siyang sisidlang, mahina. Being heirs together of grace of God, upang maging tagapagmana tayo sa biyaya ng Panginoon, that your prayer is not be hindered. So, kailangan magtulungan talaga. Ikaw lalaki ay tulungan mo yung asawa na malalakas. Ikaw babae, kinakain-ibang up mo yung asawa na hindi kayo hiwalay sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kailangan magtulungan. Hallelujah! Huwag magsisihan. Kaya nga, si Adan at si Eva, sinisin niya ang ahas. Bakit ginawa mo yan? Kasi Panginoon ang ahas eh. Sinabi ng bakit ginawa mo ahas? Wala na siya may tuturo. Ang tao, kapag sinisita ng Diyos, ay magduduro-duro na. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi siya. Alam niyo po, para malutas ang problema, aminin mo ang iyong kasalanan. Amen ba? Para patawarin ka ng Panginoon, huwag mong justify ang iyong kasalanan. Huwag mong pagtakpan ang iyong kasalanan. Kapag pagtakpan mo ang iyong kasalanan, hindi ka mag-uunlad. Hindi mo madama ang presensya ng Panginoon. Hindi ka mabalik sa Panginoon. Hello? In Proverbs chapter 28, verse 13, sabi dyan, he that covereth his sin shall not prosper. Kapag pinagtatakpan mo kayong kasalanan, hindi ka mag-uwagi. Hindi ka unlad at hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Hindi mo madama ang presensya ng Diyos po. Wala sa pastor ang presensya. Wala sa kanino man. Sa iyo pong relasyon sa Diyos. Sa iyong pakipag-ugnayan sa Diyos. Amen ba? Kaya nga ang katanungan, bakit dumarating ang mga diablo sa buhay mo, inaatake ka? Yan, pinapahintulot ng Panginoon kung ikaw ba ay matatag. Kagaya ni Job, inaatake siya. Ang kanyang pamilya, kinuha ni Satanas. Dahil pinagmalaki siya ng Panginoon, dahil walang matuwid. Kagaya ni Job, sabi ng Diyos kay Satanas. Kasi, inalagaan mo siya, kaya, nagsasamba sa iyo, naglilingkod sa iyo. Subukan mo kukunin lahat sa kanya. Itakwil ka niya. Kinuha nga si Satanas. Kinuha ang kanyang kabuhayan. Pati ang kanyang mga anak, pinatay ni Satanas. Si Satanas, mamatay tao yan. Magnanakaw yan. Nung kinuha ni Satanas, ang kanyang kabuhayan, sabi niya sa Panginoon, sinilang ako, kubad at babalik ako sa kubad, purihin ko. Hallelujah! Isinilang ka sa Diyos na marami kang kayamanan. Wala ka namang dala-dala at babalik ka sa Diyos, wala rin. Di ba? Purihin pa rin ang Diyos, sabi niya. Kaya na kailangan huwag mong sambahin ang kayamanan mo. Huwag mo sambahin ang property mo, ang iyong posisyon. Sambahin mo ang Diyos. Amen. Purihin natin tayo. Sambahin mo ang Diyos. Isipin mo na wala ang kanyang kabuhayan, pinatay ni Satanas ang kanyang anak. Pagkatapos sinulsulan ni Satanas ang kanyang asawa, maglingkod ka pa ba sa Diyos mo? Sumpahin mo na ang Diyos mo, tumatay. Grabe naman ang asawa niya. Sabi ni Job, tatanggapin mo lang ba ang mabuti? Tatanggapin mo lang ang nangyayari sa buhay mo. Purihin pa rin ang Diyos. Ibig sabihin, kung ano mang mga bagay dumating sa ating buhay, pasalamatan pa rin natin ng Diyos. Kaya nga sinabi na wala lang kasalanan, everything give thanks, what is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, mga kapatid, verse 18. Kaya pasalamatan mo ang Panginoon lagi. Alam niyo po, kapag pinasalamatan mo ang Diyos sa iyong mga pagsubok, mga kapatid, ibig sabihin, nalawalhati ang Panginoon, hindi mo nilawalhati Satanas. Sabi ng Satanas, sinubok ko siya, pagkatapos ang Diyos niyang papurihan niya.
Mga kapatid, hindi ko na susubukin dahil ang Diyos pala pumupuriyan. Pero kapag pinupuri mo mga kapatid ang kasalanan, tuwa siya ka na. Kapag hindi ka nagsama, salamat sa Panginoon, hindi ako nagsimba. Pasalamat ka pa sa Panginoon, hindi ka nagsimba. Salamat sa Panginoon, kagawa ko ng kasalanan. Sabi ni sa sige nga, Panginoon, sinong Panginoon niya? Di ba? Kailangan ang pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo, si Jesus Christ. Hallelujah! Huwag mo pasalamatan sa Satanas. Amen ba? Kaya kasi Pedro, sinubok rin ni Satanas. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, iwanan ka ng lahat. Ngunit hindi kita iwanan. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaw ako manok ng 2 bisis, ipagkailan mo ko ng 3 bisis. Kaya marami pong, mahirap pong mga ako sa Diyos na hindi ako ihiwalay sa Panginoon. Hindi na ako tatalikod sa Panginoon, hindi na ako mag-backslide. Huwag ka magsalita ng tapos. Kaya sabihin mo, sa tulong ng Panginoon, lalakas ako. Sa tulong ng Panginoon, titibay ako. Sa tulong ng Panginoon, magpatuloy ako. Amen! Huwag mo ipagmalaki na lakas mo. Kinakailangan sa Panginoon ka. Amen! Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, alam mo Pedro, ipinagpipray kita, kaya gusto rin sa Satanas, ligligin ka gaya ng trigo. Ngunit kapag ikaw lumakas na, palakasin mo rin yung kapatid. Kapag lumakas ka, huwag ka makasarili. Palakasin mo yung kapwa mo. Halay, mag-akay ka ng kaluluwa. Kaya salamat sa mga nagdalan, mga kaluluwa. Palalakasin ka ng Panginoon. Lalo kang biyayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. For he that winneth souls is wise. Sabi sa Daniel chapter 12 verse 3, he that winneth souls is like, hallelujah, as stars in heaven, mga kapatid, shining. Makakagaya ng bituin sa kalangitan po, mga kapatid. Kung ang mga anghel ng Diyos ay natutuwa sa mga kaluluwa lumapit sa Panginoon, lalo na ang Panginoon. Kaya, itong huling kapanahunan, si Satanas ay kumikilos talagang naaatakihin ang lahat ng mga tao. Tandaan natin yan. Kaya kailangan maging overcomers po tayo. Kung ano mga atake ni Satanas, hindi ka mabawagi Satanas sa pangalan ng Panginoon. Kinakailangan, hallelujah, maging matibay tayo mga kapatid. Hallelujah, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kaya nga, sabi nga, there will always be enmity, conflict, and war. Tandaan natin sa buhay natin, lagi po may kaaway. At mayroong conflict. Ibig sabihin may salungatan at mayroong pong labanan. Hindi ka accepted, mga kapatid. Mayroon tayong kaaway at mayroong conflict at labanan. Alam niyo po, ang number 1 nating kaaway, ang ating pong sarili. Number 1 mong kaaway, yung sarili po. Ang pangalawa, ang kapaligiran mundo at pangatlo si Satanas. Pero number 1 mo kaya yung sarili. Kapag hindi mo malupig ang iyong sarili, hindi ka magwawagi. Kaya sinabi na ng isang well-known na artist, si Bruce Lee, sabi niya, know yourself and know your enemy. Alam niyo yung sarili mo at alam niyo yung kaaway. Dahil yung kaaway mo yung sarili mo. Di ba? Salamat sa Panginoon, nagtagumpay ka sa iyong sarili. Kaya narito ka sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Apakan mo si Satanas. Kung ikaw, sabi ni Satanas, ay sarap na tulog ka na lang. Sabi mo, lumayas ka kanto sa pangalan ng Jesus. Buksan ba ako? Amen! Hallelujah! Lumayas ka! Mga karandaman sa pangalan ng Jesus. Lalakas ako! Amen ba? Amen! Kaya nga, may labanan. Ano sinabi sa Romans chapter 16 verse 20, and the peace of God will bruise Satan under your feet shortly. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan na madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. At ang biyaya nawa ng ating Panginoon Kristo ay sumainyo. Kaya kinakailangan apakan mo Satanas. Kailangan lumayas ka, madurog ka, karamdaman na durog ka, malusok ka sa pangalan ng Jesus, karamdaman lumayas ka, Panginoon lumayas ka, katawanan lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hilangin po ang kagalingan, hilangin po ang kalusugan, hilangin po ang lakasan sa pangalan ng Lord. Amen. Kailangan labanan mo Satanas.
kung may karamdaman panghihina, palayasin mo yan. Ang spirit pagkabagi, lumayas yan sa pangalan ng Jesus. Amen? Hallelujah! Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tandaan natin, ayon po sa Revelation chapter 12, verse 9 to 12, ang sabi niyan, woe to the inhabitants of the earth, for the devil is come having great wrath, he knoweth that he hath but a short time. Sa abayong ang mga nananahan dito sa lupa. Sino na nasa lupa? Tayo. Dahil si Satanas, galit na galit. Saan siya nagagalit? Sa mga taong maglilingkod sa Panginoon. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, galit si Satanas. Pero kapag hindi ka maglingkod sa Panginoon, hayaan ka niya, sabi niya, akin na yan. Kapag hindi ka na magsimba, hindi ka tutuksoin niya. Kapag lumalayo ka na sa paan ng Panginoon, sabi niya, akin ka na. Pero kapag ikaw lalapit sa Panginoon, galit na galit sa Satanas, bahala na magalit sa Satanas. Ang mahalaga, ang Diyos, hallelujah, paglilingkuran mo, amen ba? Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, hallelujah, na mga lingkod ng Panginoon, sabi ni Pedro, ni Juan, I rather obey God than man. Mabuti pag sundin ko ang Diyos kaysa tao. Magalit ng amo mo, magalit ng kapwa mo, magalit man sila. Ang mahalaga, ang Diyos ay nalawalhati. Hallelujah, amen. Alam mo, kaunti na lamang ang panahon. Kaunti na lamang ang panahon ni Satanas. Kaunti na lamang po ang panahon. Praise God. Kaya nga, si Satanas ay dumaya sa buong sanglibutan, inahagis sa lupa, at ang kanya mga anghel inahagis kasama niya. At yan dahilan, mga kapatid, na sabi sa Malalang Kasulatan sa verse 11, Apocalypse 12 verse 11, dinaig dahil sa dugo ng kordero. Dinaig natin si Satanas sa dugo ng kordero, sa dugo ng Panginoon, dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, madaig mo si Satanas sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Sabihin mo, by the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. And then, nadaig mo sa Satanas sa pamagitan ng patutuo mo. Ano patutuo mo? You cannot deny Jesus Christ if you receive the healing and miracle and deliverance and wonderful works of God, at God will help you. Yan ang mga patutuo mo na hindi po mapawalang mga saysay. Yan ang katibayan, yan ang garantiya, yan ang ebidensya na ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos, hallelujah, ay tumulong sa iyong mga kapighatian. Amen ba? Hallelujah. At hindi mo minahal ang iyong buhay hanggang kamatayan. Maglingkod ka sa Panginoon. Ibabuli natin ang Panginoon. Hanggang kamatayan ay maglingkod ka sa Panginoon, dahil ang kamatayan na hindi magwawagi. Ang kamatayan na hindi magwawagi, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. I destroy death. Sinira na ng Panginoon ang kamatayan dahil si Kristo ay nagtagumpay na. Mga kapatid, at ang may kapangyarihan na kapatay sa Satanas. Yan sinasabi po sa Banal na Kasulatan. Mga kapatid, hallelujah. Sa Hebrew chapter 2 verse 14, mga kapatid. At ang Panginoon ay nagtagumpay na. Praise God. Hallelujah. Ngayon, ang buhay natin, kinakailangan po tayo lumago. Our life must be grow. Kapag hindi ka lumalago, ibig sabihin may problema ka sa buhay mo. Para lumago ka, kinakailangan manatili ka sa salita ng Panginoon. Mula sa pagkasanggol mo, kinakailangan ka sa salita ng Panginoon. Paano ka lumago? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Magbabasa ka ng salita ng Panginoon. Makinig ka ng Bible, makinig ka halal ng mga aral ng salita ng Panginoon. Lagi ka makinig. At ang pakinig ay maging masunurin ka sa Panginoon. Dahil sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, a newborn babe desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. Ang bagong isinilang sa Panginoon, bago ka isinilang ng Panginoon, bago ka tumanggap sa Panginoon, mayroon kang mithiin
na makinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Ang salita ng Panginoon ay magpapatibay sa iyo. Hallelujah! Dahil ang salita ng Panginoon, ayan ang kalakasan mo. Hallelujah! Huwag kang makinig sa salita ng tao. Dahil ang salita ng tao ay mabaliwala, ngunit ang salita ng Diyos ay titibay. At sabi na po, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Matthew chapter 24, verse 35. Hindi po lilipas ang salita ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter, mga kapatid, Hallelujah, chapter 1, verse 23. We are redeemed by the word of God, the incorruptible word of God. Tayo tinubos na walang pagkabulok ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong manatiling sanggol. Ang manatiling sanggol ay immature. Kaya na kayo maging mature ka sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa 1 John chapter 2 verse 12, kayo'y sinusulatan ko, mamunti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong kasalanan dahil sa Kanyang pangalan. Pinatawad na ang ating kasalanan sa Kanyang pangalan. Kaya nga, ang pangalan ng Panginoon ang magbigay po sa atin ng kalakasan. Huwag natin kalimutan ang pangalan ng Panginoon. There is no other name that can able to save us, that can able to help us, that can able to help us. Kaya kung mayroon kang problema, para ka magtagumpay, sabihin mo, Lord, help me. Hallelujah. Lord, help me. Amen. Hallelujah. Si Mrs. nung nalaglag mga kapatid yung sagdan namin, tumawag sa, Lord, help me. Alam niyo po, sa pagtawag sa Kanya, Jesus Christ, help me. Alam mo po, para sabi ng apo ko parang bulan na sa gulong-gulong sa baba. Pero salamat sa Panginoon, buhay siya. Salamat sa Panginoon, hindi siya napabalian. Dahil ang Panginoong Isus na tinatawag niya, ang Diyos na makapangyarihan. Amen ba po rin ang Panginoon? Amen ba? Kaya, kung tayo'y lumakad, kung tayo gumawa, huwag natin kalimutan, tatawagan ang pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Ay sinasabi po mga kapatid, sa Exodus chapter 15 verse 3, the Lord is a man of war. The Lord, His name. Ang pangalan ng Panginoon, siyang Diyos na makipagbaka sa iyo. Amen ba? Ang Panginoon ay makipagbaka sa iyong pagdigma, mga kapatid, laban sa kaaway. To become more effective, to become overcomer and conqueror, like God, kinakailangan natin, mga kapatid, ang maging mabuting sundalo ng Kristo. Lahat masal, maging mabuting sundalo ng Panginoon. Then sa Romans chapter 8, 4-7, we are more than conqueror to them that love us. And 2 Timothy chapter 2, verse 3, endure hardness, being a good soldier of Jesus Christ. Magpatuloy ka sa kahirapan para ikaw maging mabuting kawal ng Diyos. Para maging mabuting kawal ka ng Diyos. Kung ano mang makahirapan sa buhay mo, kaibigan, kapatid, magpatuloy ka lang, huwag kang hinto. Amen ba? Amen ba? Huwag kang hinto. Tatawagan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tatawagan mo ang Panginoon. Kaya ang Biblia nagsasabi, teach us how to become overcomers. Paano tayo maging overcomers? Hallelujah! In Apocalypse chapter 2 verse 7, ang may pakinig ay makinig, sabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Para tayo'y magtatagumpay, kinakailangan makinig ka. Sabihin mo sa katabi, makinig ka. Anong ibig sabihin ng makinig? Sumunod ka. Amen. Sa Panginoon. Amen ba? In Apocalypse chapter 2 verse 11, ang may pakinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi paparusahan ng ikalawang kamatayan kapag nakinig ka at magtatagumpay ka. Bakit nakinig ka? Dahil sumunod ka.
Amen ba? Amen ba? Tanungin mo sarili mo, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Kalabitin mo katabi mo, kailangan tayo sumunod sa Panginoon para tayo maging overcomers, para tayo magtatagumpay sa Panginoon. Amen ba? In Apocalypse chapter 2 verse 17, ang may pakinig ay pakinig, sabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng mana na natago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti at ang bato ay nakasulat sa isang bagong pangalan na walang nakaalam kundi yaong tumatanggap. Ang bato na yun, mga kapatid, walang iba. Ang ating Panginoon, mga kapatid. At ang kanyang pangalan, mga kapatid, ay hindi nakaalam. At ang walang pangalan, nakaalam ang pangalan ng ating Panginoon na natili pa rin siya. He is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, Jesus Christ, the same yesterday and forever. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Kaya nga, huwag mo sabihin nga, hindi mo alam ang pangalan ng ating Panginoon. Alam mo, mga kapatid, dahil tinanggap mong ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. At ibigyan ka ng Panginoon ng puti. Ibig sabihin, ang puti na bato, magtatagumpay. Kapag tinanggap mo ang itim na bato, ay kamatayan niya. Kaya nga, ibig sabihin, hindi tayo, mga kapatid, talunan, tayo ay magtatagumpay. In Apocalypse chapter 2, verse 26, sabi niya, ang magtagumpay, tumutupad sa aking mga gawa hanggang sa katapusan, bibigyan ko ng kapahamalaan ng mga bansa. Kung tayo magtatagumpay, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahamalaan sa mga bansa. In Apocalypse chapter 3, verse 5, ang magtatagumpay ay darapnan kayong ng maputing damit. So kapag magtatagumpay tayo, darapnan tayo ng Panginoon o damitan po tayo ng Panginoon ng puting damit. Sabihin mo puting damit. Ang puting damit, ibig sabihin yan ang, mga kapatid, ng simbolo na ikaw ay nagtagumpay. Kapag nagsuot ka ng itim, simbolo, mga kapatid, na talunan ka, itim yun. Kapag nagsuot ka ng puting damit, ibig sabihin, purity, dalisay, nagtagumpay ang Panginoon. Dahil darating ang Panginoon, hindi siya nakasuot ng itim, kundi nakasuot ng puti, na ibig sabihin, magtatagumpay tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi niya papawiin ang iyong pangalan sa akin ng buhay, at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng aking mga anghel. So, ibig sabihin, para hindi mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, kailangan tayo magtatagumpay. Magtatagumpay sa ano? Magtatagumpay sa kasalanan. Magtatagumpay sa problema. Magtatagumpay sa anumang mga pagsubok. Magtatagumpay sa mga karamdaman. Magtatagumpay sa mga kahirapan. Magtatagumpay sa kawalan. Kahit walang makain, magtatagumpay ka pa rin. Amen ba? Kung walang trabaho, magtatagumpay ka pa rin. Hallelujah, hallelujah. Kung wala kang asawa, magtatagumpay ka pa rin. Wala kang boyfriend, girlfriend, magtatagumpay ka pa rin. Dahil kasama mo ang Panginoon. Amen ba? Huwag kang malungkot. Amen ba? Magtatagumpay ka. Amen. Kasi nalungkot ako, wala akong kasama. Ang mahalaga ng kasama mo ang Panginoon, di ba? Amen. Praise God, hallelujah. Praise God. In Apocalypse chapter 3 verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Hindi na sila ilalabas pa doon. Isusulat ko ang kanyang pangalan sa aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos at ang bagong Jerusalem na nanaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So, ang bagong pangalan ng Panginoon. Mayroon ba ang bagong pangalan ng Panginoon? Sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, parang bago yan. Pero, ang pangalan ng Panginoon manatiling, mga kapatid, my name will remain forever. Ang sabi sa banal na kasulatan, in Lamentation chapter 5 verse 19 na sabi, the Lord's name remain forever and ever. Ang kanyang pangalan ay manatili. In, mga kapatid, in 1 Kings chapter 9 verse 3, sabi ng Panginoon, my name shall be forth there forever in the house of the Lord. Kaya nga, wala tayong ibang
na lagay na statwa dito, kundi ang pangalan. Sabi ng Panginoon, manatili ang pangalan na walang hanggan. Ilagay mga kapatid sa buko mo, ilagay mga kapatid sa tahanan mo, ilagay mga kapatid sa pintuan mo, upang hindi makapas sa tanas, ikaw magtatagumpay sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Walang ibang ilagay mo mga kapatid. Walang bertod, kundi ang bertod sa pangalan ng Panginoon. Ang kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa lahat ng mga bagay, lahat matuod sa langit, sa lupa, luluhod sa pangalan ng Panginoon. Lahat na nila magkupisal ay Panginoon Jesus sa kaluwalhatian ng Ama in Jesus' name. In Philippians chapter 2 mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, amen. Kaya nga, sabi niya, ang magtatagumpay pagkalubang kong umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya naman ang magtagumpay sa upong kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan. Ibig sabihin, isasama tayo ng Panginoon na magtatagumpay. Kung magtatagumpay tayo, paano tayo magtatagumpay? Kung makinig ka sa salita ng Panginoon. Ang nakinig sa salita ng Panginoon ay sumusunod sa salita ng Panginoon ba? Dahil ang panampalataya na walang gawa, patay. In James chapter 2 verse 26, faith without works is dead. Kailangan ang panampalataya mo. May, hallelujah, pagsunod sa pangalan ng Panginoon. Sumunod ka sa salita ng Panginoon. Huwag kaya ka lamang pakinig, kundi tagasunod. In James chapter 1 verse 22, be not a hearer only, but doer of the word. Amen ba? Amen na po rin natin ang ating Panginoon. Yan ang tinutukoy na makinig. Dito po mga kapatid, hallelujah, sa spiritual condition po mga kapatid ng churches. An Ephesian church in Revelation chapter 2 verse 1 to 7, it is the loveless church. Ang iglesia sa Episo ay walang pag-ibig. Yan ang hinanakit ng Panginoon. I have something against thee. You leave your first love. Kailangan natin na ibalik natin ang una nating pag-ibig sa Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Makinig ka ang may pakinig. Sabi ng Panginoon, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Kalabitin mo, katabi mo, sabi mo, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Huwag tayong manglalamig. Dahil sa huling kapanahonan, because of iniquity abound, the love of many shall wax cold. Ang sabi sa Matthew chapter 24, mga kapatid, verse 12, mga kapatid, ngunit po, kailangan mapaglabanan natin ang paglalamig. Kailangan magwawagi ka sa paglalamig. Kailangan, hallelujah, magtatagumpay po tayo sa tulong ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang iglesia ng Smyrna, sila ay inuusig. Ngunit sila ay nagtatagumpay. Sa kabila ng pag-uusig, salamat sa Panginoon, hindi kayo inuusig dito. Sa China, inuusig ang mga Christian. Sa Saudi, inuusig, mga kapatid. Sa ibang lugar, sa mga Muslim nila, inuusig. Ngunit po, salamat sa Panginoon na tayo malaya magsamba rito, mga kapatid, sa Pilipinas. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang iglesia ng Pergamos, in Revelation 2, verse 17, lang ang mga iglesia na compromise. Ang mga compromise, mga kapatid, doble kara. Ano doble kara? Salawahan. Linggo siyang praise the Lord. Paglabas niya, i-rest na si Lord. Yan tinatawag na compromise. Banal, mga kapatid, sa simbahan, paglabas, huli, nahuli ka ngayon. Kaya nga sabi, hulinis ka sa simbahan, huli ka sa simbahan. Paglabas mo, hulihin ka, mga kapatid, Satanas. Kaya nahuli ka sa iyong kasalanan. O, di ba? So, ang iglesia sa Thyatira, and Revelation chapter 2, ayan ang mga magnanakaw na mga iglesia, kurap. Kaya ang mundo ngayon, kurap. Ang ating gobyerno ay inuusig ang mga kurap. Dito sa Tumana ay nawalan ng tubig. Ngunit salamat sa Panginoon, tinulungan ng ating mayor na pinirmahan at nagkaroon ng tubig, mga kapatid. Kaya nga nagtataka bakit umaabot ang utang ng 37 million, mga kapatid. Dito lang kapag na hindi ka nagbabayad ng 3 buwan, putulan ka na, umaabot pa ng milyon.
Yan ang grasya po. Salamat sa Panginoon. Ay, ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid. Amen ba? Marami tayong utang sa Diyos, ngunit ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. Hallelujah. Sa ngayong panahon ngayon, para magtatagumpay ka, magpatawad ka. Amen ba? If you will forgive, you will forget. Ipagpapuri natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya labitin mo katabi mo. Kapag pinatawad mo na, kalimutan mo na. Huwag mo nang sisihin. Di ba? Amen? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And Revelation chapter 3, ang simbahan na Sardis ay patay na simbahan. Bakit patay na simbahan? Walang kabuhay-buhay. Walang pagpupuri sa Panginoon. Sabi, praise the Lord. Tahimik lang. Hallelujah! Tahimik pa rin. Parang ka nagkakausap ng bato. Alam niyo po, kapag hindi tayo nagsasalita, sabi na po, kapag hindi kayo magsalita, ang bato magsalita! Ang bato magpupuri! Gusto niyo ba ang bato magpupuri? Kaya na kaya ikaw magpupuri sa Panginoon parang walang lindol. Kaya ikaw, takot-takot ka sa lindol. Kinakain magpupuri ka sa Panginoon upang lumayas ang lindol, lumayas ang biguan, lumayas ang baha, lumayas ang mga karamdaman, lumayas ang mga problema. Magtatagumpay ka. Huwag kang papatay-patay. Di ba? Amen? At ang iglesia ng Philadelphia, yan ang missionary church. Nawa po ay missionary. Ano missionaryo? Yung simbahan na lagi pong nangangaral ng salita ng Panginoon. Yung mga palpalatay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi, pinangaral din ng nakalinggo na para darating ang Panginoon, ipangaral mo na ang salita ng Panginoon. Missionary ka ng Panginoon. Abay, mission tayo. Ang mission natin ay ipangaral ang salita ng Panginoon. Yan ang mission natin, mga abutin natin mga kaluluwa. Huwag natin iurong ating makamay, kundi abutin natin sila. Salamat sa mga nagdalal ng kaluluwa na ikaw maglingkod sa Panginoon. Upang ikaw bibigyan biyaya ng Panginoon. Upang bigyan ng buhay ng Panginoon. Bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Dahil siya ang buhay at ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Itong huling kapanahunan, itong iglesia ng Laodicea, yan ay malahinha. Alam niyo po, kapag maging malahinha ka, para kang iglesia na sa Laodicea. Kaya, sawayin mo ang espiritong malahinha. Ay, ang malahinha, yan matawag na patay sindi. Mga kapatid, gusto sa patay sindi. Para mga kapatid, kuminsan malamig, kuminsan mainit, maligam-gam. Huwag kang maging malahinha. Kinakailangan maging maalab tayo sa Panginoon, maging marunong tayo sa Panginoon, maging energetic sa Panginoon. Palakasin mo ko, Panginoon! Palakasin mo ko, Panginoon! Paakuin mo ko, Panginoon! Sa kawagitan ng Espiritu mo, Panginoon! Amen! Alam niyo po, kapag sinasabi mo manghihina ka, may karamdaman ka, lalo ka manghihina. Amen! Kinakailangan mo panghihina mo sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Lumay sa tanas sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Ibalik mo ang unang mong pag-ibig sa Panginoon. Kung mayroon pag-uusig, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Kung mayroon mang na mga salawahan, kinakailangan labanan mga salawahan yan sa pangalan ng Panginoon. May mga kurap na yan, mga magdanakaw, kinakailangan ay sawihin mo mga kurap na yan. Huwag na konsintihin. Kung yung papatay-patay na Kristiyano, sabihin, buhay tayo sa Panginoon. Huwag kang maging tulog. Sabihin mo, gising sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Sabihin mo, gising. Huwag kang patulog-tulog. Amen. Para mabuhay ka sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Kapag matamlay ka, sabihin, mangaral ka sa salita ng Panginoon. Alam mo, kapag matamlay ka, ay hindi ka nangaral sa salita ng Panginoon, hindi ka nagpatutulog, hindi ka nagkakain ng kaluluwa. Subukan mo magkakain ng kaluluwa. Lalakas ka. Amen ba? Kung may sakit ka, sabi mo, subukan mag-pray. Kung may sakit ako, mag-pray. Subukan mo magpagamit ang your hands is the hands of God. If you will use your hands, kapag may sakit ka, galihan siya sabi mo, demonyo sa karantaman, lumayas ka sa pangalan ng Jesus! Lumayas ka, demonyo sa karantaman, in Jesus' name! In Jesus' name! Alam mo po, mga kapatid, pwede ka ba, ilihan sa sarili mo, kung wala kang ilihan sa sarili mo, wala kang kalit na kayo, praise the Lord. Amen ba? Hallelujah! Yan po, mga kapatid. Missionary, kaya mga panglalamig yan. Labanan natin yan. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, ano po? Sabi ni Paul, Romans chapter 8, verse 18, sabi niya, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared. Ang ating mga kahirapan na ating naranasan, hindi mo maikumpara sa darating na kaligayahan, na darating na kasiyahan sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen ba?
Hindi mo makumpara. Dahil po, ang ating mga kahirapan, pansamantala lang yan. Ang iyong kapighatian, pansamantala lang yan. O anong naramdaman mo, pansamantala lang yan. Kapag darating ang Panginoon, mahayag ang Panginoon with the glory which shall be revealed in us. Ang kanyang kaluwalhatian, mahayag po sa atin kung ikaw ay magpatuloy. Kung ako'y magpatuloy sa Panginoon, magtitiis ka lang, hallelujah. Amen ba? Magtitiis ka lang sa iyong suffering, mga kapatid. Magtitiis ka lang sa iyong suffering, amen ba? Yan po. Dahil sinasabi na pala ng kasulatan, ang iyong mga kahirapan, huwag mo ikumpara. Kasi tagal na ako sa Panginoon, bakit naghihirap pa rin ako? Magtiis ka lang, amen ba? Amen ba? Kapag may taga, may nalaga, kapag magtiis, mayroong pagmamala. Amen po rin natin, Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. Amen! Yan po ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. 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 Amen ba? Sabihin natin, bakit tagal na nang tumana na yan? Bakit hindi pa naman napaganda? Magtiis ka pa lang, malis God. Darating ang panahon pagandahin ng Panginoon. Dahil sa langit ay maganda na ang buhay natin, mga kapatid. Wala nang init. Wala nang init. Hindi ka na nagugutom. Hindi ka na napapagod. Amen ba? Darating ang Panginoon. Kaya magtiis ka lang sa Panginoon. Amen. Ang nagtitiis kasama sa Panginoon ay magtatagumpay. Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen? Mahayag kaya ewan mo kung pala. Bakit sila doon? Bakit dito sa iyo? Kaya nga sabi, huwag mo ikumpara eh. Dahil kanya-kanya tayong pagsisikap sa Panginoon. Huwag mo ikumpara sa iba ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi, huwag mong ikumpara ang kalagayan sa kasalukuyan. Magtiis ka lang. Amen ba? Amen. Hallelujah. Amen. Dahil sinasabi, ano ang susok ng talata, mga kapatid? Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, ano sabi niyan? They that compare themselves among themselves are not wise. Ulitin ko nga. Sa Tagalog pa, ang naghahambing sa kanyang kapwa, sa kanyang kapwa paghahambing ay hindi matuwid, hindi matalino. Ibig sabihin, paging matalino ka, magtitiis ka lang sa Panginoon. Dahil kanya-kanya po tayo sikap sa Panginoon. Di ba? Hallelujah. Amen ba? Taas mo yung kamay mo. Pareho bang haba yan? Hindi pare-pareho. Pasalamat ka lang sa Panginoon, di ba? Amen? Hallelujah, amen. Katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Pareho ba kayo mukha? Hindi ba? Hindi ba? Unique tayo, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah. We are unique. Amen ba? Dahil kapag pareho mukha, pareho. Wala na tingnan. Di ibig sabihin unique ka, mga kapatid. Di ibig sabihin na iba ka. Sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi, we are a peculiar people. Unique po tayo. Ibig sabihin na iba po tayo. Hallelujah. Hindi tayo kapareho sa kanila. Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Amen. Kaya huwag ka malungkot kung wala kang asawa, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, wala kang asawa. Sabi ng Panginoon, hallelujah, mag-please ka lang. God will provide. Amen. Hallelujah. Magtatagumpay ka sa iyong pagtitiis. Amen ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Panghuli. Nandiyan ba kayo? Amen. Ano sabi dyan? We may see a clear vision of God's promises and the future rewards within the overcomers. Makikita mo ang hinahanap mo, ang mga pangako ng Panginoon at ang gantimpala niya sa ating panghinaharap kung tayo ay, maghihintay. Ang sabi mo, maghihintay. Nakapaghintay ka ba? O nainip ka na? Ayun, di ba? Yan ang problema sa tao talaga, hindi marunong maghintay. Nagmamadali. Kapag nagmamadali ka, kapahama ka ng sukli. Subukan mo madali ka tumakbo, matutuloy. Mga kapatid, madadapa ka. Maghintay ka, dandahan lang. Amen ba? Amen. Hallelujah. Amen ba? Kaya pinakita ng anghel ng Panginoon ang nangyari, maghintay ka. Yan ang magandang kinabukasan mo. Yan ang iyong tahanan, sabi ng anghel ng Panginoon. Hallelujah. Maghintay ka. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, ako'y madali na maparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginagawa. Bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon ayon sa iyong ginagawa. Ang tanong, anong ginagawa mo? Mga kapatid, ayon sa iyong ginagawa niya, no?
ayon sa iyong ginagawa. Ang tanong, ano ang ginagawa mo? Kaya ipakita sa'yo, ang clear vision. Alam niyo po, kanya-kanya po tayong sikap, mga kapatid. Huwag natin ikumpara ating sarili sa kanyang kapwa. Sa brother mo, sister mo, kanya-kanya po tayo pagsisikap. Yan ba? In Philippians chapter 2, verse 12, at sabi niyan, work out your own salvation with fear and trembling. Pagsumikapan ninyo ang inyong kaligtasan na mayroong pagkatakot at panginig. Kaya nga, kinakailangan, hallelujah, gagantimpalahan po tayo ng Panginoon kung ano ang ating ginagawa, ayon sa ating ginagawa. Anong ginagawa mo ba? Kasamaan? Kasamaan ng parusa mo. Kapag ikaw mapagbigay, bibigyan ka ng Panginoon. Kapag ikaw mapagmahal, mamahalin ka ng Panginoon. Kapag ikaw mapagpaparaya, paparayain ka ng Panginoon. Ngunit kapag ikaw maninikil, sisikilin ka ng Panginoon. Kung ikaw paghatol, hahatulan ka ng Panginoon. Kapag ikaw pumatay, papatayin ka talaga. Kung ikaw ay nandarambong, ay dadambungin ka rin. Kung ikaw sinungaling, darating si Satanas na ama ng kasinungalingan. Kung ikaw ay magnanakaw, nanakawin ang buhay mo, Satanas. Bukas makalawa, kukunin niya ang buhay mo. Kaya nga, bear in our mind, kailangan mapagtagumpayan natin ang ating mga kahinaan sa ating buhay. Hindi ko po tayo lahat, mga kapatid. Mapagtagumpayan natin ang ating kahinaan sa ating buhay. Ngayon, hallelujah, kaya mo ba mapagtagumpayan? Ngayon, hallelujah, makapagtiis ka pa ba, mga kapatid? Mabalikan natin ang sabi niyan, and the future reward waiting to the overcomers, ang naghihintay. Alam niyo po, sa huling kapanahunan, ang napakahirap ay ang maghintay. Ngunit ang sabi sa Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Kung nakapaghintay ka, hindi ka mapapagod. Kung nakapaghintay ka, hallelujah, hindi ka manghihina. Ay, gantimpalaan ka ng Panginoon. Hallelujah, lilipad ka kagaya ng isang agila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang himabod sa paggawa ng mabuti. Galatians chapter 6 verse 9. Be not weary in well-doing. In due season, God will give us a reward. Kung tayo hindi na inip, mga kapatid, tayo lumapit sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nais ko magwawagi sa aking buhay. Magwawagi sa aking trabaho. Magwawagi sa aking negosyo. Magwawagi sa aking pag-aaral. Magwawagi sa aking mga kahinaan. Magwawagi sa aking mga kahirapan. Magwawagi sa anumang mga problema po, Panginoon. Magwawagi po, Panginoon. Magtatagumpay ako, Panginoon. Sa anumang kahirapan, anumang makaramdaman, pagalingin mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako, Panginoon, hallelujah, maglingkod sa iyo. Magkapagtiis sa iyo po, Panginoon, Lord, hallelujah. Huwag mo ikumpara ang hirap mo sa kanyang kapwa, ang kasaganahan ng kapwa mo sa iyo. Kailangan pagsisikap ka lang sa Panginoon. Dahil sa iyong pagsisikap, sa iyong paghihintay, God will give you a reward. God will give you a reward. Huwag mong iurong ang iyong mga kapatid pangako sa Panginoon. Huwag mo iurong ang iyong pagsusumikap mo sa Panginoon. Hallelujah! Abutin mo, hallelujah, Panginoon. Abutin mo ang mga kaluluwa sa Panginoon Jesus. Hallelujah, amen and amen. At pangako mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, here I am, Lord. Help me, O God. Help me to be an overcomers. Ang huling kapanahunan ay gagantimpalahan ng Panginoon. Ang iglesia na overcomers. Ang iglesia na magtatagumpay. Hallelujah. At magtatagumpay ka lang. Magtatagumpay lang tayo kung ikaw nakikinig. Ang iyong pakinig ay mayroon pong gawa. Ayan, tinutukoy ng obedience. Hallelujah. Huwag kang tagapakinig lamang, kundi tagasunod. Huwag ka, mga kapatid, oo lamang, kinakailangan mayroong gawa, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipagsabi mo ang Panginoon.
Ipagtanggol mo ang Panginoon. Abutin mo sila. Hallelujah. Salamat sa mga kaluluwa na lumapit sa Panginoon. Salamat sa iyong, hallelujah, paglapit sa Panginoon. Salamat mo sa pangako sa Panginoon. At ang Diyos ay magbigay sa iyo ng gantimpala. Hallelujah. Hallelujah. Mayroong gantimpala na inaalaan ng Panginoon sa Diyos. Hallelujah. May inalaan sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may mala. Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos ay walang imposible. Sa Diyos, hallelujah, ay lahat ang lahat, mga kapatid, sa Kanya, mga kapatid. For in Him, all in all, mga kapatid. Sa Kanya, hallelujah. Hallelujah, ang katugunan sa lahat sa ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive the spirit above overcomer. Receive the spirit of overcomer. Salamat mo ginamit mo, Panginoon Lord. Sister Panginoon, may magtagumpay. Laban mo sa kanyang problema. Hallelujah. Marami sa problema na kahirapan. Nagtagumpay siya sa mga demanda sa kanya. Sa mga kahirapan. Nagtagumpay siya sa tulong mo po, Panginoon. Yes, sa Kalabalaya Santa. In Jesus' name. Hallelujah. Ganun din po sa Belen, Panginoon. Magtagumpay siya po, Panginoon, sa kanyang buhay. In Jesus' name. Yes, sa Kalabalaya Santa. Hallelujah. Halabalaya Sakaya Balaya Santa. In Jesus' name. Hallelujah. Magtagumpay, Panginoon, si itong Panginoon. Hallelujah. Sa kaaway, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, magtagumpay, Panginoon. Sister, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Binsalodario. Hallelujah. Magtagumpay, Panginoon. Si Brother Ricky po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At tagumpayan niya, mga kahinaan niya po, Panginoon, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ilang mga panahon na wala sa trabaho, ngunit binigyan mo siya muli ng trabaho, Panginoon, upang mo ikaw maluwalhati, Panginoon, that your name will be glorified. In Jesus' name. Magkakasa ng kaluluwa, Panginoon, sa kanyang pangaral, sa kanyang pagiging doktor, Panginoon, Lord, kanyang pamilya, Panginoon, Lord. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Ito po, Panginoon, sa Banjul, ito, pilang ko po, Panginoon, Lord. Oh God, hallelujah, ko siya, gamitin mo maging pastor po, Panginoon. Hallelujah, in the future po, Panginoon, hubugin mo siya. Hallelujah, magtatagumpay siya laban sa kaaway, laban sa kainaan, laban sa kanyang sarili, Panginoon, Lord. Fill him by the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, Jesus' name. I pray, Panginoon, Lord. Magtagumpay, Panginoon, Lord, sa Brother Rusty, Panginoon. Hallelujah, Francisco and his family, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, ganun rin po, Panginoon, Lord, mga ayot na ito, Panginoon, Lord, sa Brother, Panginoon. Hallelujah, remark, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, the Lord, with the power of the Holy Ghost. Magtagumpay, Panginoon, Lord. Brother Andy po, Panginoon, ito mga youth, Panginoon. Magtagumpay, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Step Kiss, Panginoon, salamat. Pinagaling mo siya, Panginoon, Lord. Sana makahinaan, makaramdaman, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Magtagumpay po, Panginoon, Lord. Ang anak, Panginoon, Lord. Hallelujah. Diba, Ricky po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Magtagumpay, Panginoon, Lord. Salamat po, pinagaling mo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Brother Efrain, Panginoon, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. Well be the Holy Ghost in Jesus' name. Well be the Holy Ghost po, Panginoon, Sister, Panginoon, Lord. Hallelujah, Raquel po, Panginoon. Lapos po, Panginoon, magtagumpay siya laban sa kaaway, Panginoon. Hallelujah, kanyang pamilya, salamat na rito po, Panginoon. Hallelujah, nagbigay siya po, Panginoon, na hallelujah, isang sakong bigas po, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, Panginoon, para yung pag-aay ng iyong lingkod po, in Jesus' name. Lord, bless mo po, Panginoon, siya sa kanyang katapatan, sa kanyang, hallelujah, pagtatagumpay sa kanyang buhay po, Panginoon. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah, Sister, Panginoon, Pastor Rosario, ay magtatagumpay sa po, Panginoon. Bigyan mo sa kagalingan, kalakasan po, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord, I pray po, Panginoon, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, hallelujah, itong kaluluwang ito. Praise God, Sister, Panginoon, Marisa, Panginoon. Si Mother, Panginoon, Richard po, Panginoon, Jesus' name. Mga anak, Panginoon, bless, Panginoon, hallelujah. Ganun rin po, Sister, Panginoon, Lord Franz, Panginoon, bless, Panginoon, here. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah.